morning doon. Alam niyo po ba kung anong araw na po ngayon? Anong date na po ngayon? Yes, it's already the last day of November. Diba, akala nyo, ang grabe, ang bilis mo ng araw. Bukas, December 1 na po. Diba, parang yung mundo parang nagra-rush, diba? So, sobrang bilis. And we should be grateful every day sa ating pag-iising sa kada araw, sa panibagong buhay at pag-asa na binibigay ng ating Ama sa atin. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, kung mukha pong grateful, mukha po siyang masaya. Tingnan yung katabi nyo, mukha masaya. Kung grateful siya, dapat nakangiti yan, hindi yan nakasimangon. Nandito tayo sa banal na tahanan ng Diyos, kaya kailangan tayo ay nakangiti, di ba? Okay. So, bawal po nakasimangon kasi ito po yung date natin kay Lord. Di ba? So, dapat happy tayo. Okay, so tayo po ay tumayo. As we start our service, arayin natin ang ating Diyos ng aming papuri. Sa oras na ito, dalhin natin ang kanyang presensya. Tayo magpakumbaba. Idulog natin ano man ang ating mga problemas, mga struggles, ang inaharap. Maging dapating mo, ikaw ay mamasdan, magkakikita sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo. Pag-uri
ako sa Nehemias chapter 7 verse 1. Sabi dito, natapos ang pader ng lungsod at nagkabit na ang mga pintuan nito. May itinilaga na rin mga bantay, mga pang-aawit at mga lilita. Kasi ako nasa Nehemias na ako. Tapos ito yung pumatak sa akin. Sabi ko, grabe pala kung gaano ka-importante sa Diyos ang pag-aawitan. Kasi even dito, tinalaga nila hindi lang yung bantay doon sa pader, maski yung mga pang-aawit. Diba? So, napaka-importante sa Diyos yung awit. So, dahil importante sa Diyos ang pag-aawit, ating aawitan siya sa oras ito. Dapat ang puso natin ay tunay na nagpupuri. At dahil dyan, okay, ang mga praise and worship na to, sila rin ay ang itinalaga ng Diyos para sila yung mag-lead sa atin dito sa bahay-sambahan. Okay, so tinatawagan ko po si Marvin para dito tayo sa praise and worship. So, praise God. Magandang araw po sa lahat. Amen. Sa oras po na ito, sama-sama po dapat natin na papurihan ng Panginoon. Tama po ba? So, bago po yan, babasa po muna ako ng isang verse na matatagpuan sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. Sabi po dito, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Habang binabasa ko po ang word na to, na-realize ko po na si Lord po, tinitingnan niya tayo na trustworthy, kaya po tayo dito ngayon. At blessed po tayo na alam natin na worthy si Lord sa lahat ng mapulit pagsamba na yan. Tatanungin ko po kayo at ang isasagot niyo po ay handa-handa na. So handa-handa na po ba ang mga puso natin upang papurihan ng Panginoon? Dahil lahat ay handa na po, simulan na po natin. Blessed
Bakit hindi tayo karapat-dapat? Ang Panginoon na nanatiling tapat. Ano ba mga uli? Kaya awitan niyo ang Panginoon. Ibigay niyo ang nararapat na pagsunod. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala
so much praise and worship Him. Tunay niya, diba? Tunay na napakabuti ng Diyos. Sarap babad sa kanyang
presensya. Ang pag-aawitan natin talagang it brings healing, nare-renew yung ating spirit. Diba? Pag sobrang hindi mo na kaya, yung pagod ka na, yung parang susuko ka na, malaking factor na umamit ka lang ng papuwis ng Diyos. At after nung talagang malaki, makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Diba? Okay, so sa oras na to, tinatawagan ko po si Brother Margie para dito tayo sa offer. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Laughing Mira. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen, yan. Kasi akala po kapag tayo sinukay ng siya. Okay mga kapatid, dadako po tayo sa isa sa pinaka-exciting part. Gagawain po ng ating Panginoon. So, actually, ang balakay, doon po sa prayer dawn namin, early in the morning. So, napag-usapan namin na ang balakay talaga is giver. Amen. Wala. Balakay daw talaga is giver. Amen. Kasi alam nyo ba na ang ibang church, hangang-hangang sila sa balakay. Why? Our numbers is kakaunti, pero yung tithes natin is malaki. So meaning to say, mahal na mahal ninyo ang Panginoon. So with this, actually, lahat ng mga leaders o oratory leaders na china-challenge kayo, ang sa akin nandito is, I will read the Bible verse na talagang angkop na angkop sa akin. So in Matthew chapter 6, verse 21, sa Tagalog muna, sa English muna tayo. For where your treasure is, there your heart will be also. So in Tagalog, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, you know what, my brothers and sisters in Christ, nandun yung sinasabi nila, magbibigay ako kasi wala naman sa ano yan, Biblia eh. Nasa Bible po yan. Pero hindi lahat ng pagkakataon, sasabihin natin na cheerful giver. Pero, yeah, you are nagbibigay ka, you are a cheerful giver. Pero, you are not following the command of the Lord. Maybe, God will understand na binibigay mo yung kusang loob mo. Yes, nandun na tayo. But, until when? Until when you will commit yourselves to God. You will fully surrender yourself to God. So meaning to say, my brothers and sisters in Christ, we are investing, sabihin na natin, sa stock market. O, di ba? Kung sino yung mga online dito, di ba? Nag-invest ka sa Jollibee, McDonald's, yung mga nag-invest ka, o di ka ba kapag nag-invest ka, lagi mong chine-check, di ba? Kung, ay, meron na bang nag-increase? Ganon. O kapag may mga business ka, kapag nag-invest ka sa business, you keep on checking, di ba? But, what more if you will invest into God? Diba? Invest mo sa Panginoon and then you will keep checking to God. And ano yung kasunod nun? Diba? It's very clear. For where your treasure is, there your heart will be also. So let's surrender our life to Jesus, and of course, let's surrender our resources and treasures to God. Kaya sabi nila,
yung 10% na kayo para sa Panginoon. Mali yung mindset pala natin doon. Actually, medyo na-correct ako kanina nung I'm watching. Mali pala yung 10% na para lang sa Panginoon. Actually, sa Kanya lahat yun. Tama? 100% sa Kanya lahat yun. At yung kuman lang niya is yung 10%. So, sabi ko, oo nga pala, sa Kanya lahat ito. So, ang kuman lang niya is 10%. So, yung 10% na yun, saan po ba natin ginagamit? Sa ikalalaro ng ating iglesia. So, mga kapatid, hindi ko nagpatatagalin pa kasi I believe naman. So, lahat ng sasabihin ko dito, ay kayo lang po ang makakagawa niya sa puso nyo na. So, yun po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon ng taus-puso. O, yun nga, kung hindi mo kaya yung 10%, hindi yung cheerful giver. And I believe God will move powerfully. And God, if you will keep surrendering yourself to God, and walang matigas na bato sa ating Panginoon. So, challenge God, and God will bless you more than you would expect sa buhay natin. Napatunayan ko rin. So, bigyan ko ating Panginoon. Heavenly Father, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Dahil lagi kang nandyan. Since day one, Lord, nung walang-wala kami, up to now, we remember those days, Lord, na nagpipray kami, Lord. Wala kami pera, dami ng utang. Those days, na nalampasan po namin at pinatunayan mo how great and big you are. How faithful you are to your children. And Lord God, today, Lord Jesus, bless us more. Bless us more para magamit, Panginoon, sa iyong iglesia. And bless us more as the channel of blessings, Lord God, sa ibang tao. And Lord God, with this, Panginoon, our tithes and offering, we offer up to you, Lord God, and continue to bless Panalangin Church, Lord Jesus, sa kanilang resources, sa kanilang trabaho, at sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, you will receive the job that you are praying for in the mighty name of Jesus. And our God, Jehovah Jireh, our God will provide your needs. Our God will provide everything that you need. Just trust Him. Just trust Him and believe. We pray all of this in the mighty holy name of Jesus, and we all say, Amen. Yes.
Pastor Mark Schaefer. Okay, sa oras ko na ito, medyo, ewan ko ba, parang tahimik po ninyo. Pag tahimik na yung mga estudyante ko, ginagawa ko, pinapatayo ko sila at patatakbuhin ko. Pero di kayo patatakbuhin para magising kayo. Tayo pong tumayo, tapos ating shake hands sa ating mga kapatid. Natin sila. Okay, bago ko matawagin ang ating mahal na pastor, may napanood ako sa Facebook. Sabi doon, different types of teachers during seminar. Pero babaguhin ko. There are different types of congregation during service. The first one is the foodie. Sila yung may baon ng pagkain. So, pag magpipreach siya si pastor, ipaway na lang may balunda. Pero okay lang sa mga bata, di ba? Next is the talkative enthusiast. From the word talkative, magpipreach si pastor, magpipreach mat. Tingnan natin kung saan tayo dyan. Yung isa naman dito, sabi, the what daw. Yung pag may sinabi sa pastor, hindi niya narinig, anto may imbaga ng pastor. Ano yun? Ano yung sabi ni pastor? Sila yung mga the what. Ewan ko, saan kayo dyan Iba naman, the latecomer. Yung pipreach lang yung pastor, kasabi to. May meron pa. The absent-minded. Yun ang mahirap, absent-minded. Nandito nga, pero yung kanyang mind ay absent. Wala, hindi niya naiintindihan ng sinasabi ni pastor. At yung iba naman ay the speaker. Speaker. Alam niyo na yan, the speaker manaya. And
The listener. Sino dito? Yung talagang nakikinig sa sinasabi ni pastor. O, di ba? O, alam nyo, pag kami mga teacher, pag sobrang grabe yung pagpupuyat namin, na talagang nag-exert kami ng effort sa lesson namin, tapos pag nag-discuss kami at nagpa-quiz kami, tapos kakaunti yung nakuha nila, nakaka naman yun, di ba? Buti na lang si pastor, walang quiz. Pastor? After ng what if may quiz kaya? May performance task. Ganun, di ba? Siguro lahat, Pero grabe kasi talaga yung ng trabaho ng isang pastor, di ba? Kami mga teacher, nahihirapan na kami kasi may gagawa kami ng motivation. Buti na lang may lesson na talagang pag-aaralan mo. Sila wala eh. 'Di ba? I mean, babasahin nila, magbabasa sila ng Bible, tapos doon mangungusap ang Holy Spirit. Tapos, alam na nila kung anong maisusulat nila. Nakakabilib po ng ganun. Kaya, Pastor, saludo po ako sa ganun. 'Di ba? Sa inyo, saludo po ako sa inyo. Kaya grabe yung nila. Kasi every Sunday, ganun ang ginagawa ni Pastor. Meron pang prayer meeting na sila pa yung mag-iisip kung ano ang ibabahagi nilang salita. Kaya dapat lang, 'di ba, na i-appreciate natin sa pamamagitan ng talagang pakinggan natin ang i-deliver ni pastor na mensahe dahil ito ay galing sa ating Panginoon. At sino ba ang mabe-benefit? Tayo lang din, 'di ba? Tayo, para mas tumatag tayo sa ating pananampalataya. Okay, so aking tinatawagan na po ang ating pastor na never ko nakita na na-stress. Di ko po kayo nakikitang na-stress pa. Kahit minsan, kahit sa mangkila, kung nanangadlo po yung na-stress kayo, bakit kaya? Anong sikreto ni pastor? Dahil yan sa ating Panginoon. Kaya tinatawagan ko na po si ating Pastor David Iagbuya. Palakpak naman dyan. Purihin ang Diyos. Masantos siya kabasan at si kayo namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon upang makadalo sa gawain ng ating Panginoon at mapapurihan ang ating Panginoon. Maraming salamat sa Praise and Worship team sa napakagandang Praise and Worship. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi na ako paligoy-ligoy pa mga kapatid. Ang teksto po natin ay part 2 po ito. Tuloy pa rin po yung theme natin. Matatagpuan pa rin natin doon sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Kasi nung nakaraan may mga wala. Kaya yun pa rin. At saka kanina sabi ng MC natin ay walang quiz. May quiz tayo ngayon. Tama-tama pinaalala mo. Purihin ng Diyos. Basahin ko po mga kapatid sa dalawang bersyon. Yung una ay ang salita ng Diyos at pangalawa ay bersyon ng Magandang Balita, Biblia. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ang sabi naman sa bersyon ng Magandang Balita Biblia, sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting
gawain. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo pong lahat ay yumuko at tayo'y manalangin sa Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Una po sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa buhay na naman na muling idinugtong mo sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, dahil itinuturo mo sa amin na dapat ka namin unahin sa lahat ng bagay. At salamat, Panginoon. Maraming salamat din sa yung mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Panginoon, alam ko po na wala akong magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, yung teksto natin sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17, ay makikipag-usap po ko sa inyo sa temang ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay. Ang manual ng buhay. Nandiyan pa ba, Raisa, yung yung meaning ng manual? Ano mo na? Kasi magbalik tayo para makita natin. Kasi hindi naman lahat nandito noong nakaraang linggo. Sabi diyan, nag-google po ako at inalam ko kung ano po yung meaning ng manual. Sabi dito, a book of instructions, especially for operating a machine or learning a subject, a handbook. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko na nung nakaraan, napakahalaga po ng manual. Kapag bumibili po tayo ng sasakyan, bumibili tayo ng gamit, gadget, appliances, ay lagi pong may manual. Lagi pong may manual. Nakalagay doon sa lalagyan. Actually, pagbukas natin, halimbawa, box ng electric fan o refrigerator o di ba sa ibabaw, laging nandun na uuna. Kasi ang dapat talaga, bago natin tanggalin, o anumang gagawin natin, kaya nga nasa ibabaw yung manual, kasi kailangan muna nating basahin. Katulad ng sinabi dyan, a book of instruction. Para mabasa natin at makita natin kung ano yung instruction na nandoon. Kasi sabi niya, especially for operating a machine. Alam niyo mga kapatid, pag hindi po tama yung ating paggamit o pag-operate ng isang machine or appliances, anumang bagay na umiikot o mayroong makina o makinarya, pag hindi po tama yung pag-operate o pag-handle o paggamit, madali pong masira. Madaling masira. Hindi po magtatagal. Hindi po magtatagal. Kaya nga sa manual nakalagay din doon pati yung warranty and guarantee. Nakalagay doon na nakapaloob, ano ba yung warranty niya? Ano ba yung guarantee niya? Sabi doon, hindi ko, memorize ko na yan, pag mali ang paggamit doon sa appliances o machine na kinuha mo, taliwas doon sa pag-operate na itinuturo ng manual, hindi po sakop ng warranty. Kaya dapat maingat tayo. Ganon din ang buhay. Napakahalaga po kasi yung tema natin is ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay. Kailangan alam natin yung manual, ang salita ng Diyos kasi, di ba? Nung nakaraan yung introduction ko ay sinabi ko, ano ba yung sabi niya doon, lamp to guide, ilaw para magtanglaw sa atin para patnubayan tayo. Actually, sinasabi din niya na sa Hebrews ay sword.
ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay ay para daw tabak. Parang espada na magkabila ay talim. Kaya kung minsan sasabihin ninyo, ay grabe naman si pastor, pinapatamaan niya ako. Hindi po ako nagpapatama. Mapalad kayo kung pinapatamaan ko kayo. Pero sa totoo lang hindi. Kung minsan masakit, pero yung pala, sinasaksak na tayo ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya, for instruction, for correction. Sabi niya doon sa text natin ay, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid ng likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya pala, napakahalaga. Kasi kaya kuminsan, ang salita ng Diyos, itinutuwid niya tayo. Masakit talaga kuminsan. Kaya pasensya na kayo kasi kuminsan sasabihin, nalalaman ko, ay si pastor pinapatamaan niya ako. Ay hindi ko po ginawa yung message para lang sa inyo, para sa lahat. Actually, ako yung unang tinamaan. Kaya nga mga kapatid, ito yung kahalagahan ng salita ng Diyos, ang manual ng buhay. Ito yung kahalagahan. Ngayon, pinaalala sa akin ng MC natin, wala daw quiz. Ngayon magkuquiz tayo, icebreaker. Meron po akong tinalakay na 8. Ano yung una na subdivision ko doon sa ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay? Una, itinuturo nito ang daan ng kaligtasan. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naligtas tayo. Nung ipinahayag yung salita ng Diyos, nalaman natin na ang Diyos nagliligtas pala sa mga makasalanan. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalaman natin na makasalanan pala tayo. At kailangan nating maligtas, kailangan natin ng kaligtasan. Ano yung pangalawa? Itinuturo nito ang kabanalan, holiness. Pangatlo, itinuturo nito ang kaayusan ng pamumuhay. Apipigaran tayo, bilay tayo. Kasi ayaso manual na bilay. Sabi ko nga, nung nakaraan, alam nyo, ang hirap pong ayusin ang buhay kung nasira. Diba sabi ko sa inyo, ang kalsada, madaling i-repair. Ang tulay, kahit nag-collapse yan, madaling i-repair. Ang building, madaling i-repair. Pero alam nyo ba na napakahirap i-repair ang buhay? Napakahirap. Napakahirap mag-ayos. Kaya nga, itinuturo nito ang kaayusan ng pamumuhay. Pang-apat, itinuturo nito ang katyagaan, anos, biblical. Kailangan tayo manayan maanos kasi puro letter K yun. Letrang K. Pang-5, itinuturo nito ang kasipagan. Memorize niya, siguro pinaganda ako nung MC natin. Memorize niya Kasipagan, kailangan tayong maging masipag. Actually, tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na inihalin tulad pa nga tayo sa langgam? Oy tao, masdan mo ang langgam. Tignan mo yung uri ng pamumuhay nila. Nakakita na kayo ng langgam na natutulog? Naka-experience na ba kayo na langgam yan nanugip? Wala pa akong nakita. Wala pa talaga. Di ba pag nakikita natin, wala silang tigil. Ang sisipag nila. Pang-anim, itinuturo nito ang pag-iwas sa kasakiman. Yung pagiging sakim. Di ba? Ngayon, grabe yung kinakaharap ng ating bansa. Bakit ang daming problema? Saan nag-ugat? Yung hindi makontento ang tao sa kung anong mayroon siya. Yung naghahangad ka ng isang bagay na hindi sa'yo, kasakiman po yun. Hinahangat mo ang isang bagay na hindi para sa'yo, ulampas doon sa para sa'yo, kasakiman po yun. Pang-7, itinuturo nito ang kabutihan. Pang-8, itinuturo nito ang kagandahang loob. Ituloy natin. Pang-9 tayo ngayon. Number 9. Itinuturo nito ang pagmamahal sa Diyos.
Puro letter P naman tayo. Pagmamahal sa Diyos. Alam nyo ba mga kapatid na wala pong dahilan na hindi natin mahalin ang Diyos. Di ba, Sir Marjade? Doon sa devotion namin, every 4 a.m. ng Sunday, every Sunday yan, grabe. Ito lang creation. Kasi nasa Genesis kami. Chapter 2 na kami kasi chapter by chapter. Grabe yung Panginoon talaga. Grabing magmahal, grabing maghanda. Agaylay anos to. Kaya nga siya yung model natin. Kaya nga, kung grabe yung ginawa ng Panginoon na ihanda ang lahat para sa atin, inuna niya yung pangangailangan kaysa mga ngailangan, nung nandun na lahat, alam nyo, sa Kanya nilikha ang tao. Handang-handa na. Meron ng magagamit, meron ng makakain, meron ng paglalagyan, meron ng maiinom. Kaya nilikha niya ang tao. Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, walang dahilan na hindi natin siya mamahalin. Sa Mark chapter 12 verse 30, sabi po diyan, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buong puso. Intiron pusom. Alam niyo ba mga kapatid na, hindi ko alam kung sinong nandyan sa puso mo, Sister Joelyn? Si Marjade ba? Ay, si Lord. Tama yun. Kasi pag si Marjade ang nandyan sa puso mo, siya yung number 1, hindi tama yun. Dapat number 2 si Marjade. Dapat ang Diyos ang number 1 sa buhay natin. Buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. O, sabi ng MC natin kanina, mag-focus po tayo sa message. Dapat yung naiintindihan, sabi ng MC kanina, yung absent-minded, kaya nga, ano yung sinabi ni Pastor? Pero dapat, pag Panginoon ang pinag-usapan, yung bang, siya yung iniisip natin palagi. Maalala niyo si David sa Psalms chapter 62 na, O Panginoon, sabi niya, sa aking pagtulog, ikaw ang iniisip ko. At sa aking pagbangon, kayo ang iniisip ko. Grabe ano? Puro siya. Kaya nga kasi ang Panginoon mga kapatid, jealous God. Maimon. Kaya dapat si Katulabat. Dapat Jonar. Ang number 1, hindi si Madam Connie, si Lord. Kaya huwag kang magseselos, Madam Connie ha. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, buong pag-iisip at ng buong lakas. Ibig sabihin, sa Kanya mo ibinibigay ang lakas mo. Pagmamahal sa Diyos. Pang-10, itinuturo nito ang pagpapakumbaba. Pampaababa. Sa Kawikaan 29 talatang 23, sabi diyan, ang kayabangan ng tao ang magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magbibigay sa kanya ng karangalan. Pagpapakumbaba. Alam niyo ba mga kapatid, meron pong hari sa Babylonia na sobrang napakayabang. Ang pangalan niya Nebuchadnezzar. Mayabang siya. Kasi dahil sa kanyang lakas, siya yung pinakamakapangyarihan sa buong mundo that time. Kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kaya niyang ipapatay ang gusto niyang ipapatay. Pero sobrang mapagmataas. Pero alam niyo ba na dahil sa kanyang kayabangan, ibinaba siya ng Panginoon? Nawala sa isip. Kasi matalino magaling talaga, magaling mamuno. Kaya lang masyado nang bilib sa sarili. Tinanggalan ng Panginoon ng tamang pag-iisip. Naging baliw. At nanirahan siya sa gubat na parang baka. Bumaba yung kanyang kuko, yung kanyang balbas. Ang kinakain niya ay damo. Hanggat dumating yung time na na-realize niya na kaya palang alisin ng Panginoon ang lahat ng meron tayo.
At nagpakumbaba siya, kaya siya nakabalik. Maalala niyo si Herodes, di ba? Nung nagsalita siya, sigawan yung mga tao. Nung nagtalumpati, sigawan, sabi nila, ay parang Diyos yung nagsasalita. Ay inako niya. Kwanto, medyo nanlastog. Alam niyo ba na inuod siya? Kaya, pagpapakumbaba mga kapatid, Pang-11, itinuturo nito ang pagpapatawad. Alam nyo, isang napakagandang halimbawa po na dito ay si Jose, si Joseph. Si Jose, lahat ng kasamaan, lahat ng naranasan niya sa kanyang mga kapatid na pagpapahirap, sama ng loob, lahat. Actually, hindi lang siya eh. Pati yung mga taong nakakasalamuhan niya, talagang ginaganon siya. Pinaratangan, ipinakulong, pinahirapan, lahat. Pero nung siya ay iangat ng Panginoon, kasi hindi siya naghiganti. Lahat ng gumawa sa kanya, hindi siya naghiganti. Ipinapanalangin niya. Nung na-promote siya, ayun, lumapit yung mga kapatid. Alam natin yung kwento. Takot na takot sila nung nagpakilala. Actually, nung mamatay yung kanilang ama, sabi niya, ay baka gumawa sila ng sulat. Pinalabas nila na sulat ng kanilang ama, pero sa totoo lang, ginawa lang nila. At ang sabi doon, ito ang laman ng sulat. Huwag mo sanang yung mga kapatid mo. Pero nung nabasa niya yon, huwag mong gagantihan sila. Huwag na silang gagantihan. Umiyak siya. Sabi niya pinatawad ko na kayo. Actually, ako yung aako ng lahat ng responsibilidad sa pamilya natin. Dahil, siguro pinauna ako ng Diyos dito para hindi malipol ang ating lahi. Pinatawad niya sila. Susustituan ko kayo pati ang inyong mga anak. Ano kaya kung tayo yun? Lintik lang ang walang ganti. Itaga nyo sa bato. Pero mga kapatid, pagpapatawad. Sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 31 hanggang 32, sabi po diyan, alisin nyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Mga kapatid, lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero kung minsan, yung pagkakamali o pagkakasala ng ating kapatid, parang ang hirap nating magpatawad. Pero alam nyo mga kapatid, pare-parehas lang tayo nagkasala. Kaya sabi rito gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Alam nyo, nung pinatawad tayo ng Panginoon, hindi niya tinignan kung sino tayo o ano ang nagawa natin. Nung pinatawad niya tayo, nung tayo humingi ng tawad, di ba may kanta na, forgive and forget. Pinatawad niya tayo, tapos kinalimutan niya. Hindi yung, patatawarin kita, pero hindi na maibabalik yung dati. Di ba ganun kung minsan tayo? Hindi po pagpapatawad yun. Yung patatawarin mo, sasabihin mo patatawarin kita, pero hindi na maibabalik yung dati. Hindi pagpapatawad yun. Ang tunay na pagpapatawad ay paglimot sa nagawa ng tao. Pang-12, sabi po diyan, itinuturo nito ang pagpapasensya at malawak na pangunawa sa anumang sitwasyon. Ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay, itinuturo daw
na matuto tayong magpasyensya. Matuto tayong lawakan yung ating pangunawa sa anumang sitwasyon. Alam nyo, isang napakagandang ilustrasyon yan. Sa 2 Samuel chapter 16, verse 5 to 13, kung nabasa nyo na ito yung nangyari. Nung namatay na si Saul at saka si Jonathan na best friend ni David, napatay po sila sa labanan, laban sa mga Filisteo. Namatay sila. Kaya natupad na yung sinabi ng Panginoon na siya ang papalit bilang hari, si David. Mayroong hindi makatanggap sa nangyari. Ito. Nung siya'y hari na, nag-rebel din naman yung kanyang anak na si Absalom. Alam natin yung kwento. Kaya mag-ingat tayo. Si Absalom po, dahil sa kanyang kagwapuhan, sabi nga ni Marjed kanina di ba yung anak ni David, si Absalom, yung napakagwapo? Oo, pero mas gwapo ka pa sa kanya, sabi ko. Napakagwapo niya, napakakisig. Siya ang pinakagwapo sa buong Israel that time, nung panahon na yon. Naging mapagmalaki, mayabang. Alam niyo ba, inagaw niya yung kaharian, yung kingship. Ang dami niyang na-brainwash. Parang sa gobyerno natin, di ba? May kakamping, may kapula, may kaberde. Hindi ko alam kung anong kulay nyo. Bahala kayo. Alam nyo, nahati. Almost 60% yung sumama sa kanya. 40 lang kay David. Kaya para makaiwas sa gulo, dahil anak niya, siya na lang yung tumakas. Naghari siya, nasa palasyo. Ang daming ginawang kabalbalan. Kaya mga magulang dyan, kung magpapahaba ng buhok yung mga anak nyo, gupitan nyo pag tulog. Kasi yung mayabang yung mga mahahaba ang buhok. Kaya nga si Limil hindi na nagpapahaba. Kasi sinabihan ko siya. Ito na. Nung tumatakas na siya, para umiwas sa gulo, ito, minsan naglalakad siya kasama yung kanyang mga tauhan. Ito na, nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Semi, na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito. Kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal, lakas loob niya, ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao. Sa verse 9, sinabi ni Abisai, bago ko ituloy yan, ikwento ko kung sino si Abisai. Inkaralan ko yung buhay niya, sino siya. Isa siya sa pinakamatatapang nakawal ni David. Mababasa natin yung kanyang talambuhay, yung pangyayari sa buhay niya sa 1 Chronicles chapter 11 verse 20. Doon kung sino siya, i-describe, inilarawan kung sino si Abisai. 1 Chronicles chapter 11 verse 20. Si Abisai ay isa sa matapang na tauhan ni David. Nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan lamang ng sibat. Mag-isa lang siya sa isa lang labanan. Pero yung 300, hindi ka ba mapapagod doon sa kadami ng kalaban mo? Ganon siya kagaling. Si Abisai. Kaya sabi niya, sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, kasi ito yung mga magiting niyang sundalo huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Simi na sumpain ako
Sinong may karapatang sumuway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi katakataka ang ginagawa ng Benjaminitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayan kong ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Samantalang sa gilid ng burol, sa tapat nila'y sumasabay si Simi. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Grabe ano? Yung may kakayahan ka, tapos sino lang yung taong yun, pero napakalawak ng pangunawa. Grabing pagpapasensya. Diba? Wow. Eh, sabi nga ni Abisai di kung inutos, sige gawin mo di. Pinututan daw ulo, tilagpas yung ulo ni Simi. Pero hindi ginawa ni David. Kahit may nasa kapangyarihan siya, kahit kahit malakas siya, inunawa niya yung sitwasyon. Kumusta tayo mga kapatid pag ginagawan tayo ng masama? Praise God kasi may kapatid tayo dito. May kapatid tayo dito. Nagsumbong sa akin nung paghahakot ng palay sa bukid, nung kasagsagan ng huling, di naghakot yung kapatid na ito. Dumaan sila kasi doon hinakot sa Nambukor, sityo ng Geteb. Yun yung napakalalim ng tubig, lubo, di ba? Hindi kaya na doon, tapos dito, hindi kaya ng traktor sa dami ng karga, mahirapan talaga. Kaya, mayroon namang daan, papuntang Geteb, papunta dyan, ikot sila para hakutin yung palay ni Brother Carlos. Nung nandyan na raw sila sa Geteb, may nagpaaraw sa kalsada. Pero hindi po sila nagtira ng dadaanan ng traktor. Hindi ko rin masisi yung nagpapaaraw. Siguro isasambot to. Pero ito alam niyo ba na ang priority ng daan ay daan? Secondary na lang yung mga ibang gamit. Konsiderasyon kasi nga wala tayong pagpapaarawan. Pero, lagi niyong tandaan, ang priority ng daan ay daan talaga. Kaya kung gagamitin natin, huwag naman nating ubusin kasi mas priority yung dinadaanan kaysa biladan. Nung natapat na sila, pinara daw yung driver na yon na naghahakot. Kumuha ng palay na pinapaaraw niya yung may-ari ng nakabilad na tapat ng bahay niya. Tapos, huminto yung driver natin hanggat sinaboy sa mukha niya ng harap-harapan yung palay. Nung nalaman ko, siguro dumaan na yung ilang araw, hindi yung actual na yon. Kaya salamat sa Diyos kasi kung yung actual na yon, baka hindi rin ako makapagtimpi kahit pastor ako. Pero salamat sa Diyos kasi marunong magtimpi. At di ba yung mga mapagpakumbaba ay pinagpapala ng Panginoon? Sabi ko ay, Lord, kung sa akin kaya gawin yon? Di ba ang hirap? Yung babatuin ka ng palay sa mukha ng harap-harapan, sobrang pang-iinsulto yun. Sabi ko, siguro kung ako, baka makakaya ko pa, pero wag na wag gagawin sa anak ko, Dok. Nabatuhin ng palay sa mukha ng ganon. Baka hindi ko makaya. Pero mga kapatid, ito yung lesson. Pagpapasensya. Malawak na pangunawa. Hindi lahat ng panahon, kahit malakas tayo o may kakayahan tayo, ay gagawin natin yung gusto nating gawin. Di ba ang gandang ilustrasyon si David? Alam niyo ba na si David, kung si Abisai ay kaya niyang makipaglaban na kaya niyang patayin ang 300 na sundalo ng harap-harapan,
Si David ay 1,000 ang katapat niya. Ganon siya. Pero sabi niya huwag. Pakan niloob ng Panginoon na ganunin ako. Huwag. Malawak na pangunawa. Pang-13, ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay, itinuturo nito ang hindi pagpapaliban. Alam niyo yung pagpapaliban? Yung sakana lang, mamaya na, ano ba yun? Habit. May manyan habit ba yun? Yung tawag nila. Yung mamaya na lang, bukas na lang, saka na lang. Itinuturo din pala ng manual ng buhay. Sa mga ngaral chapter 10 verse 11, wala dyan pero babasahin ko lang. Pinapabayaan ng taong tamad na tumutulo ang bubong ng kanyang bahay hanggang sa mawasak na ang buong bahay niya. Yung word na pinapabayaan, pabaya, mapagpaliban. Alam niyo, totoo ito mga kapatid. Kahit na maliit na butas ang tumutulo sa bahay natin at hindi na ipinagpaliban natin, sisirain po niya yung buong bahay. Next, Kawikaan chapter 3 verse 27 at saka 28. Sabi diyan, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Tignan niyo 'yon. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka't bukas ibibigay. Pagpapaliban. Ito yung magagawa natin ngayon. Malala niyo yung sabi ko, mga kapatid, yung mga itali, tanggalan yung mga sanga. Malala niyo yung ating gabi nagtatanggal ako ng dahon, yung kinuha ko sa CCTV, tapos pinurward ko. May nag-chat sa akin, Pastor, gabi na po, may bukas pa naman. Pero nag-reply ako sa kanya. Alam nyo, ang sabi sa Biblia, ang magagawa mo ngayon, huwag nang ipagpabukas pa. Nag-reply ulit sa akin, aray ko, masakit yun, pastora. Di bali, daplis lang kako. Daplis lang. Di ba? Kung minsan, mahilig tayong yung bukas na lang. Itinuturo din pala ng salita ng Diyos na hindi tayo dapat magpaliban. Ano yung sinabi sa Acts chapter 4 verse 12? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag nang ipagpabukas pa. Sa mga ngaral 11 verse 4 at saka sa 6, sabi diyan, next. Yan. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. Tigil muna ako dyan. Ito yung, manalagar na maraka pa panahon. Diyan kakalagar hanggat walang nangyari, walang naitanim. Kaya sabi niya, ang ibig sabihin dyan mga kapatid, na huwag tayong magpaliban kung meron tayong magagawa. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. Sabi niya sa verse 6, maghasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin sa itatanim mo ang tutubo o kung lahat ito ay tutubo. Alam niyo ang ibig sabihin niyan mga kapatid? Ito yung integrated, kung sa farm, integrated farming. Kung sa laborer, ito yung, alam niyo nung nagtitinda kami, ito yung natutunan ko. Nung nagtitinda kami, may pwesto kami, ang focus lang talaga namin doon, feeds, bigas, at saka LPG. Yun lang. Pero kung minsan, alam niyo ba na, meron pa kayong pako, wala pasak yo.
Ay, ang gapo. Pero, nung narinig ko yun, ay, kailangan nila ng pako. Kaya nagtinda kami ng pako. Hanggat wala alambre, meron ba kayong alambre? Yung hindi na sila pupunta ng bayan, meron makukuha ka. Nagtinda kami ng alambre. Kaya pati bumbilya, nagtinda na ako. Pati sweets. Kasi di ba kung minsan pag gabi, maabutan ka? Paano kung gabi, may okasyon? Eh, napundi. Wala silang mabili. Kaya nakakabenta kami. Pati fuse. Kasi noon uso ang fuse, hindi breaker. Nagtinda kami hanggang ngayon, mayroon pang fuse na nakatago dyan, hindi na naibenta. Kasi, pag nasira yung fuse, di ba, walang ilaw. Kaya, ang daming nagpasalamat noon, nung panahon na nagtitinda kami, kasi, ay buti na lang mayroong mabibili dito. Pati electrical tape. Actually, minsan, akala nila nagtitinda pa kami. Kailan lang, pumunta dito, duplak, wala dyan ako yung tape, electrical tape. Kasi maokasyon sila. Maokasyon sila. Pero, hindi na kami nagtitinda, pero sandali. Kasi importante eh. Binigyan ko siya kasi lagi akong may reserva. Binigyan ko ng isang electrical tape para may magamit ka. Binabayaran na, sige na, sabi ko. Ay, salamat, sabi. Napakahalaga po mga kapatid na yung alam natin yung mga bagay-bagay na pwedeng makakuha tayo ng pagkakataon. Noong kwan, sabi na, may nagsabi sa akin, manlako ka malipayong, manlako ka malibagoong, nanlako alalaingan. Tapos alam nyo nung nagmais ako, kasi, di ba, alam ni Doc yan eh. Thank you, Doc ha. Nagtitinda kami noon, tapos, nag-spray ako ng mangga, nagmamais. May nagsabi sa akin, Doc, kasi nagkwento si Doc, ay maganda pala ang kita sa mais. Ang daming bakante dyan noon, kukunti ang nagmamais, nagmais ako. Ay, oo nga. Parang si Tintin, oo nga, sabi niya. Nagmais ako. May nagsabi sa akin, agay malatan, maya may lagago mo, mamais ka ni. Diba? Pagkakataon kasi eh. Diba? I-grab natin. Hindi natin alam kung saan tayo tutubo. Kaya nga may kasabihan na kapag nagtitinda ka daw, damihan mo yung paninda mo parang si Sister LB. Kasi kung nalugi ka sa bagoong, makakabawi ka sa sitaw, makakabawi ka sa bangus, makakabawi ka sa asin. Ganon. Yun po yung ibig sabihin na maghasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi. Dahil hindi mo alam kung alin sa itatanim mo ang tutubo o kung lahat ay tutubo. Ibig sabihin, yung pakinabang. Huwag ipagpaliban. Yung mga bagay na pwede nating gawin, itinuturo po ng salita ng Diyos. Kaya nga, iwasan po natin mga kapatid yung, boss lang. Alam nyo, isa yan na sekreto ng buhay. Pag mapagpaliban po tayo, maraming nawawala sa atin. Alam nyo ba na kung minsan, may mga bagay na yung oportunidad na yon hindi na bumabalik. Minsan lang. Kung minsan, matagal bago bumalik. Na-miss natin. Pang-14, ito na po tayo magtatapos. Itinuturo nito ang tamang pagkain. Ha? Grabe naman yan. Baka sabihin nyo, pati ba naman Biblia, salita ng Diyos, ang manual ng buhay, pati pagkain itinuturo? Oo, opo. Itinuturo nito ang tamang pagkain, diet. Sa Daniel chapter 1 verse 8 to 16, babasahin natin na talagang biblical. Noong binihag ng Babylonia ang mga Israelita, pumili po sila ng mga kabataan, nagmula sa maharlikang angkan, makikisig, gwapo, matatalino, pumili sila para maging katulong ng hari. Kasama sa ng hari. Parang ilalagay niya, nagkabinete niya. Siguro yung isa nasa Department of Agriculture, yung isa nasa DOH, yung isa nasa planning. Ganon. Pumili sila. Pinili nila makikisig, gwapo, matatalino. Nandun na lahat ng katangian.
Tapos, aalagaan po silang 3 taon. Naalagaan. Tapos pagkatapos ng 3 taon, kung sino yung pinakamatalino, pinakamakisig, yun ang pipiliin ng hari. Kasama na po dito na napili si Daniel, Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. Nung aalagaan na sila, siyempre pati pagkain, alaga sila. Di ba yung boksingero, ito yung nalaman ko si Pacquiao pag may laban. Grabe pala yung sukat, Dok. Paglaban niya, disiplinado sa pagkain. Sinusukat yung tubig, sinusukat yung pagkain niya. Lahat pala sukat. Na hindi pwedeng tumaba o hindi pwede namang pumayat. Basta meron siyang hinahabol na yung mayroon palang pounds, di ba? Na label. Ito, 3 years. Pero sabi dito, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspenas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Kasi sabi ng hari, alagaan mo sila, yung kung ano yung kinakain ko, yun ang ibigay mo sa kanila. Sa verse 9, niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan ni Aspenas. Pero, sinabi ni Aspenas kay Daniel, natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog, gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Dahil dito, sinabi ni Daniel sa itinalaga ni Aspenas na mangangalaga sa kanila, subukan nyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Yun yung kondisyon. 10 days lang, salim, subukan mo kami. Pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari at tignan ninyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. Sa verse 14, pumayag naman ito at sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya ipinagpatuloy na lang ang pagbibigay sa kanila ng gulay at tubig sa halip na pagkain at inumin ng hari. Alam niyo sa pag-aaral, maging sa creation, alam niyo ba na ang original talaga na pagkain ng tao ay gulay lang at saka tubig? Yun ang dinesenyo ng Diyos. Pero hindi naman masama na pag-aralan natin katulad ng mga course nila Madam Agnes, ano yung nila na yung pagluluto, di ba? Magagaling sila. Yan expert si Madam. Hindi naman masama yun. Kaya lang laging ilagay sa lugar. Alam nyo, si Daniel, gulay lang at tubig. Alam nyo ba, makinig kayong mabuti. May isang parte sa katawan natin na tinatawag na hero. Bayani. Isang parte ng katawan, pero 2 sila. Ito ay ang kidney. Isang maliit na parte ng ating katawan, pero ang dami niyang trabaho. Siya ang naglilinis sa ating dugo. Siya ang nagbabalanse ng tubig sa ating katawan. Kaya nga kung sobra, nilalabas ginagawang ihi. At lahat ng ating kinakain at ininom ay siya ang nagsasala, nag-purify, parang masasapit at naglilinis nito. Pero mga kapatid, alam nyo ba na napapagod din ang kidney? At kung makapagsalita lang siya, ay sasabihin niya sa
sa atin na, tama na, pagod na ako, hindi ko na kaya. Kung makapagsalita lang. Mga kapatid, alam nyo ba na hindi po tayo mamamatay, hindi po tayo magkakasakit kung kulang yung ating kinakain. Alam nyo ba kung bakit tayo nagkakasakit? Hindi po dahil kulang, kundi sobra. At marami tayong kinakain na hindi dapat kainin. Magbibigay lang po ako sa inyo ng tip. Ito yung sa pag-aaral. Iwasan po natin ang 3 M. Ano itong 3 M? Para madaling i-memorize. Maalat, matatamis, at matataba. O, di ba? Madaling i-memorize. 3 M's, maalat, maaalat, matatamis, at matataba. Iwasan po natin. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, ang katawan natin, di ba, mayroong kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Kahit napakayaman ninyo, ang dami nyong pera, ang dami nyong ipon sa bangko, ang daming naipundar si tatay nyo, si lolo nyo, o kayo mismo ang daming naipundar. Pero pag tumanda kayo, sakitin kayo, mauubos din, marami akong kilala. Ubos din yung kanilang kayamanan, kawawa sila. Hindi lang yon. Magiging kawawa yung pamilya natin, sila yung kawawa. Kaya nga mga kapatid, alagaan natin ang ating katawan. Ito yung problema kasi. Dahil sa impluensya ng social media, at saka kung minsan nakakabit na rin yung bang pride. Kasi pag picturean mo yung kinakain mo na gulay lang at saka tubig, parang pag may baka mag-comment, ay, pulubi, baka sabihin nila pur. Kasi di ba, dapat kasi juice or, di ba, kung ano-ano dapat. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, alagaan po natin ang ating katawan. Ang katawan natin ay kayamanan. Itinuturo ng salita ng Diyos. Si Daniel, isa ng halimbawa. Siya ay malusog, matalino, at makisig. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Ang salita ng Diyos, ang manual ng buhay. Hallelujah. Mga musician, hallelujah, Lord. Habang tayo nagbubulay-bulay, hiniling ko sa ating mga musician na paunahan tayo sa isang awitin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nawa mga kapatid, itong mensahe ngayong umaga ay magpapaalala po sa atin. Katulad ng itinuturo ng salita ng Diyos, ang manual ng buhay. Alagaan natin ang ating katawan. Ito ay templo ng Diyos. Ingatan natin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. This is the end I breathe. Hallelujah. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread.
to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is my daily bread. This is my daily bread. Your holy blood is spoken to me, and I'm desperate for you. I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And Yes, Lord. I'm desperate for you. I'm lost without you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, ang manual ng buhay. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na maging maayos sa lahat ng bagay. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na sundin at isapamuhay ang iyong mga salita. Lord, salamat po, Panginoon. Ginagawa mo ito para ihanda kami, Panginoon, sa paglilingkod. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang iyong mga anak. Lahat ng mga naririto, ang mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa, pagpalain mo rin sila. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood. I-bless mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Lord, tunay na wala kaming magagawa sa aming buhay kung wala ka. Kaya Lord, turuan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag o kumapit at magtiwala sa iyo, Panginoon. Wala kaming kaya, wala kaming magagawa sa aming sarili kung wala ka, Panginoon. Higit sa lahat, turuan mo kami at tulungan kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Mga kapatid, bago ako bumaba,
pag-usapan muna natin, okay lang kung upo muna kayo. Gusto ko lang tanungin kung kailan po ang gusto ninyo na Christmas party natin dito sa church. May napipili ba kayo mas komportable kayo na araw? Anong week kung gusto ninyo? Pwede kayo mag-suggest. Ay, December 21. Okay pa sa inyo yung mga kapatid? Para alam ng lahat. December 21 daw, yung Christmas party natin dito sa church. Okay lang po sa inyo? Kumusta mga kapatid? Dok, kumusta kayo? Okay lang ba sa inyo yun? December 21. Third Sunday yun, no? Third Sunday. At saka suggestion ko na lang, alam niyo maganda yung nangyari ng Pastor's Day. Yung patlang, yung kanya-kanyang dala na lang. Kasi napansin ko nun, ang kanya-kanyang dala, nakakain lahat, at saka ang daming sobra. Ang daming sobra. At saka ang daming putahe, hindi ko alam kung anong, puro masasarap lahat, puro. Pero huwag niyong kalilimutan na magdala kayo ng gulay. O kaya ay gulay na lang. Mga kapatid. Okay lang pa sa inyo yung patlang na lang. Ganyan-ganyan ba? Para hindi na tayo masyadong mahirapan. Para salo-salo na lang tayo dito sa church. Okay na yun sa inyo? Yes po. Malinaw na, no? O sige, salamat mga kapatid. Ang dali nyo talaga mo sa akin. Ano talaga pala? Yes po, ulitin ko to, December 21, full day po yung ating celebration service. Tapos after service, hindi naman whole day. After service, medyo may celebration po tayo sa mga bata, exchange gift, or kung anumang mga games lang. So after that, siguro din natin matatapos like 4, 5, nakauwi na po tayo mga 3:30, mga almost 4. So ganun po. So, ulitin ko, patlang, kanya-kanyang dala. Huwag niyo pong isipin kung ano, yung mga isipin, ay, mag-isa ko lang, okay na, huwag na po kayo magdala, okay lang po. Share po tayo kung ano po yung meron, pagkasyahin po natin. So yun lamang po, maraming salamat. Minsan po, tayo po lahat ay tumayo. Ibalik po natin ang papuri at kasalamat natin.